idugtong ko lang mga kababayan, etong si Banat Bay, nahilo na. Deny sila ng deny, actually walang denial, sabi niya ganon. Ito ay tungkol doon sa mga bilyar din. Okay? Tungkol sa mga bilyar, dahil ito daw si Pangulong Bongbong Marcos ay wala daw utang na loob. Dahil, mga kababayan, binabanatan daw ang mga bilyar at iniimbestigahan sa kanilang problema sa prime water dahil nga daw etong mga bilyar ay hindi kayang hawakan daw sa liig ni Pangulong Bongbong Marcos. Ganon din ang sinabi nitong si Sara Duterte kanina sa kanyang pahayag. Kaya mga kababayan, yung investigasyon na daw yan ay patungkol lamang sa pamumulitika para siraan ang mga tao na, mga kababayan, hindi nila kayang hawakan sa liig. Yung mga tao na kayang tumayo sa kanilang sariling mga paa. Ganun ba yun? Tingin ko mga kababayan, kapag ganito ang problema, marami na nagrereklamo at hindi yan ang galing mismo kay PBBM. Sa local government, yung katulad ng yung Bulacan na yan, sila Governor Daniel Fernando, Vice Governor Alex Sanchez at marami pang iba na nagrereklamo, sa kanila nang galing. Hindi naman yan initiative ng Pangulo. Oy, tingnan natin ito kasi may mga problema na hindi naman ganun eh. 'Di ba? Ang nangyari, itong mga local government na to, LGU, sila yung mismo nagreklamo. At sila yung nanghingi ng tulong sa national na sinasabi nila na kailangan na natin humingi ng tulong sa national dahil ito ay national concern na. National problem na ito. Hindi lang naman Bulacan ang may problema, kung hindi, mga kababayan, pati Cavite at yung marami pang ibang lugar dito sa Pilipinas na sinusuplayan po ng prime water. Ang tanong nga dyan may criminal ba dyan? 'Di ba? Mayroon bang na-implicate ba yung criminal dito? Mga kababayan, yung krimen or yung crime? Hindi criminal, sorry. Na-implicate ba? May crime ba na nangyayari dito? Well, sabi nga ni Attorney Claire Castro, dapat mga kababayan, talagang ang bagay na ito, no? Pag ang isang bagay yung serbisyo ay may kakulangan, wala po itong puwang sa administrasyon natin. Kung sa mga pangkaraniwang tao nga, no, halimbawa mga kababayan, na katulad ko na ngayon ay nagsisimula din ng business, di ba? Doon sa probinsya, nagtayo ako ng car washan, di ba? Car wash. Tapos, mga ka-GP Natics, ang nangyari dyan, dahil wala pang permit, no? Wala pang permit. Nilalakad pa lang. Nakita ko yung ibang mga establishment doon. Ganun din ang nangyayari. Nung nag-check ang BIR, mga ka-GP Natics, nagsara lahat yung mga establishment sa probinsya. Aba, ibang klase itong mga to eh. Sabi kong ganun, dapat, yung mga bagay na to, na natitingnan, what more pa kaya yung malalaking kumpanya na kagaya nitong sa prime water. Pakinggan natin mga kababayan yung pahayag dito nitong si Banat Bay hinggil po sa issue ng prime water din at sinasabi nga nito ni si Pangulong Bongbong Marcos ay wala daw utang na loob. Deny sila ng deny. Actually, wala kang denial. Pero yung Malacanang deny ng deny na hindi tinatarget ang Duterte. Pero kita naman po natin. Kita naman po natin na ultimo nga ngayon, ngayong araw na ito, may lumabas na balita na kung saan ang presidente daw ay pinaiimbestigahan yung kumpanya ng mga bilyar. Sabi ko, pambihira talaga ito. Wala nang utang na loob, wala pang ultimo kasamahan niya sa alyansa na si Camille Villar ay kanya hong tinatalo na, tinatraidor. Sa bagay, kung si VP Sara Duterte Okay, titigilan muna natin mga ka-GP Natics. Sabi niyang ganon, etong si Pangulong Bongbong Marcos ay iimbestigahan ang kanyang kasamahan sa alyansa. Okay, mga ka-GP Natics, pagdating ba sa inyo sa politika na kapag kakampi ninyo, bawal imbestigahan? Kahit may mali, ito ay bawal kasuhan? Kapag may mali na ginawa, mayroong irregularidad, ay dapat palagpasin?
Di ba hindi tama yon mga kababayan? Sa amin nga yung na ikumpara ko or nabanggit ko kanina, doon nga sa amin. Di ba yung sa akin kasi nilalakad pa yung permit pero nagpa-operate na kagad ako. O syempre kahit pa paano may pangkain, di ba? Pero hindi pa naman siya kasi talagang buhos yung customer namin. Pero syempre, nakiusap kami na nagsisimula pa lang, mayroon pa mga pinapagawa, pang ano lang muna, pang chicha, 'di ba? Pero ongoing naman pinakita namin yung mga papel na inaayos na namin. Pero sa amin kasi sa car wash pala, hindi naman pala yan katulad ng ibang mga meron ka talagang mga product. Doon kasi ang kailangan lang mayor's permit. Hindi talaga yung permit na yung may katulad sa pagkain at kung ano-ano pa, hindi doon ganun kabigat, mga ka-GP Natics. Ngayon, ang sinasabi nitong si Byron Banat Bay, no? Ay deny daw ng deny. Pero wala naman daw denial. Ano yun? Deny ng deny? Tapos walang denial? Magulo, nalilito ka na. Ha? Bakit? ng deny. Actually, wala ang denial. Pero yung Malacanang deny ng deny na hindi tinatarget ang Duterte. Pero kita naman po natin. Kita naman po natin na ultimo nga ngayon, ngayong araw na ito. Okay, binago niya. Sabi niya ganon. Actually, deny ng deny ang Malacanang na hindi nila dinatarget ang Duterte. Pero wala namang denial. Ano yun? Mga kababayan, unang-una, wala naman at ako sinasabi ko, hindi naman intensyon ng administrasyon na to na targetin ang mga Duterte. It just so happened, mga kababayan, nang sila po ay nag-iimbestiga, ay tumutukoy o tumuturo sa mga Duterte. At ngayon, yung investigasyon sa prime water na inutos ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, do you think yung utos ng Pangulo kung walang irregularidad na nangyayari? Kung nabibigyan ba ng maayos na serbisyo mga kababayan natin, kung may sapat na tubig, malinis na tubig, naiinom na tubig, iimbestigahan ba ng Pangulo natin ito? Ang gusto nyo ata mga kababayan ang gusto nyo ata, Banat Bay, na kapag may nakita na ganito dahil kaalyansa, kasama sa alyansa, ay paligtasin na lang. Pagbigyan na lang. Di ba ang Pangulo natin, kayo nagsabi, hoy, hinalal ka. Hinalal ka ng taong bayan. Dapat maglingkod ka sa taong bayan. Di ba? Naghahanap ng hustisya, naghahanap ang taong bayan ng maayos na serbisyo. So dapat lamang natugunan ito ng ating presidente para managot ang may sala. Hindi yung ang may sala ay isang tabi na lang. Diyan ka lang, kakampi ka namin untouchable ka, nak-ina ka. Sabi ni Elmer Nova, kanina daw walang utang na loob ang bobo mo bayag-bay. Taong bayan ng Bulacan ang nagrereklamo, di isang tao. Mahinang nila lang talaga si Bayad-bay. Correct. Taong bayan ng Bulacan ang nagsasabi, taong bayan ng Cavite ang nagsasabi, ang serbisyo ng prime water sa kanila, mga kababayan, ay hindi katanggap-tanggap. Sa kabila po ng mataas na presyo at mataas na bayad. At hindi po sila, kahit na may mga hotline dyan, hindi naman sila pinapansin. 'Di ba? Na parang may barikado, hanggang dito lang kayo, bawal kayo magreklamo. May lumabas na balita na kung saan ang presidente daw ay pinaiimbestigahan yung kumpanya ng mga bilyar. Sabi ko, pambihira talaga ito. Wala nang utang na loob, wala pang ultimong kasamahan niya sa alyansa na si Camille Villar ay kanya hong tinatalo na, tinatraidor. Sa bagay, kung si VP Sara Duterte nga, tinraidor mo. Ito ba kayang si Camille Villar? Kasi nga naman si Camille Villar nag-fist sign, di ba? Kasama pa si VP Sara Duterte. Yan nung talagang kanilang, ewan ko ba kung yan ang kanilang obsession? Obsession ba ito ng gobyerno na pag ikaw ay dumikit sa mga Duterte, matik na meron kang demanda, matik na ihaharas ka. Hindi ko alam, obsession. Tapos, kasi paano mo masasabing obsession? Naipasa kay Claire Ito yung argumento or ito yung reasoning ng isang tao na walang utak. Mababaw, mahinang nila lang, sabi ni Sir Elmer Nova.
Bakit kanyo mga kababayan? Again ha, ini-implicate na naman nila, dinudugtong na naman nila ang Marcos, mga kababayan, si PBBM sa mga Duterte. Na dahil daw ang mga bilyar ay nakipag peace sign, di ba? At inendorso pa nitong si BP Sara Duterte, mga kababayan, itong si Camille Villar. Sabi nga po ng mga politiko, sabi ng mga expert, politics is a plus. 'Di ba? Is addition. So mga kababayan, expected na natin yung mga bagay na yan. Hindi po dahil nakipag-peace sign, hindi po dahil mga kababayan ay kumampe or inendorso si Sara Duterte, itong si Camille Villar ni Sara Duterte ay gumawa na ng hakbang ang ating Pangulo. Tingin ko, Banat Boy, wala namang kinalaman yun eh. It's a separate matter. Diba? It is a different matter na sinasabi mo. Kasi ito problema ng mga kababayan natin. Humihiling sa atin pong pamahalaan na aksyonan. Walang kinalaman yung pag-endorso ni Sara Duterte kay Camille Villar. Walang kinalaman na nakipag-peace sign itong si Camille Villar kay Sara Duterte. At alam naman natin noon pa, mga kababayan, sabi niya gano'n, trinaydor si Camille Villar. Sabi niya gano'n. Buti nga, sa bagay, hindi na nakakapagtaka. Dahil si Sara Duterte nga, trinaydor. Itong si PBBM ay trinaydor, si BP Sara. Parang mali ka ata doon ha. Sino ba ang tunay na nagtraydor? Ang Marcos ba o mga Duterte, mga kababayan? Di ba? Ang mga Duterte, patutunayan ko yan mamaya. Na mga Duterte ang tunay na traidor. Sila ang tunay na may layunin na masama laban po sa ating Pangulo. Noon pa, matagal na. Para ka naman tanga. Banat ba noon, binabanatan mo rin ng mga bilyar. Di ba, magkano ba? Dati binabanatan mo rin nga si Kibuloy. Magkano ba? Di ba? Noon dati, grabe mga kababayan, banat niya kay Kibuloy. Mukhang nabayaran. Yan ang reasoning na bulok. Yan ang reasoning na walang kakwenta-kwenta. Palibasa pinaiimbestigahan, ididikit mo kasi nakipag-peace sign. Kasi inendorso. Kaya ngayon binabanatan. Manang-mana ka sa amo mo ha. Manang-mana ka kay Sara Duterte na puro pamumulitika lamang daw ang ginagawa ng administrasyon na to. Diba? Tama ang ginagawa ng administrasyon na to, binabaluktot ninyo. Bakit ko nasabing tama? Kasi yan ay naayon sa batas na dapat kapag may nagrereklamo, dapat aksyonan. Kapag mayroong nagrereklamo, dapat yan ay tingnan, dapat yan ay imbestigahan, hindi dapat isawalang bahala. Sabi ni Ma'am Allen Arsenas, this is why, Jorn, kailangan na ng taong bayan na magluklok ng matinong mga politiko. At pinapakita na ngayon pa lang kung anong klaseng mamumuno si Sisa Sara. Kapag kaalyado, okay lang. Nakakainis si Kalbo. Tama po kayo dyan, mga kababayan. At alam naman natin, yung bilyar, isa rin po yan, mga kababayan, base sa sinabi ni Sara Duterte, isa yan sa mga advisor niya na nag-advise sa kanya to run as Vice President at magpasailalim kay PBBM para hindi siya habulin ng mga taong maaaring maghabol sa kanya sa pwesto. I mean, yung mga tao na maghahabol sa kanya na nasa pwesto kapag ang tatay niya ay bumaba na. Hindi ko nga lang alam kung ano yung sinasabi niya, kung bakit siya habulin. Malamang, bakit siya habulin? Meron kababalaghan. 'Di ba? Yun lamang po yun eh.